Mag-iisang linggo mula nang magsimula ang bakbakan ng gobyerno at Maute sa Marawi City, nakuha ng mga otoridad ang ilang armas at communication equipment ng teroristang grupo. Pinaputukan din ng mga sundalong convoy ng isang dating konsehal na pinilit pumasok ng checkpoint. Mula sa Iligan City, narito ang unang balita ni Emil Sumangil live. Emil. Ivan, dapat may authorization mula sa Armed Forces of the Philippines ang sinumang papasok sa city proper ng Marawi dahil sa military offensive na lalo pang pinalakas mula kahapon. Nagkaputukan nga matapos na magpatigas ang convoy ng mga sasakyan at lagpasan ang checkpoint papasok. Buti, Ivan, walang nasaktan at hindi nagtagal. Bumalik at nag-report din agad sa mga pulis ang laman ng convoy. Nagpakilala itong dating konsehal at nirescue lang daw niya ang kanyang lolo na naipit sa bakbakan. Pero ayon sa PNP, dapat escorted ng military o pulis ang mga ganitong lakad sa loob ng Marawi City at dapat may basbas mula sa Armed Forces of the Philippines dahil komplikado pa rin ang sitwasyon ngayon dito. Bukod sa peligrong dulot ng airstrike at ng bakbakan sa ground, banta rin ng mga bombang nakukuha ng pulisya sa mga critical area at dating stronghold ng Maute Group. Nakakuha rin ng mga matataas na kalibre ng mga armas, bala, radio communication equipment at ilang pang kagamitan ng Maute Group ang Philippine Marines kahapon. Tuloy ang airstrike dito sa Marawi City kahapon din, Ivan. Aktibo pa rin ang galaw ng tropa ng military sa ground. Ivan. Emil, alam ko mahirap tansyahin, pero gaano kalaking bahagi pa ng Marawi ang hawak ng mga kalaban at gaano kalaki ang hawak na ng mga puwersa ng gobyerno? Ayon sa pahayag, Ivan, ng Philippine Army, sobra sa kalahati naman ang hawak na ngayon ng military. Ibig sabihin, kontrolado na ito ng AFP at ng PNP. Konting-konting barangay na lamang daw at mga sityo malapit sa Lake Lanao ang hawak ng Maute Group. Partikular, yan yung nasa area ng Mapandi Bridge. Kahapon na Ivan, sinasabi ng AFP na dito nakasentro ang inilunsad na airstrike ng Philippine Air Force kaya't walang tigil ang paglipad ng military choppers mula makapananghali hanggang sa kumagat ang dilim. Ivan. So pinpointed, Emil, yung mga locations na ito, hindi naman on the run yung kalaban? Lumalabas, Ivan, na palipat-lipat ng lokasyon itong Maute Group. Sa katunayan, ilang sa mga lugar na sinasabing pinagkutaan ng Maute Group ang unti-unti na ring napapasok at nakukunan ng mga kagawad ng media. Lumalabas, Ivan, na paatras na ng tuluyan ito mga kalaban, pero kung ilan pa ang kanilang bilang at gaano pa kalakas ang kanilang puwersa, hindi pa ito definidong masagot ng Philippine Army. Ivan. Emil, as of latest report, nasa 100 na yung kabuang bilang ng mga patay. Posible kayang dumami pa yan kasi may mga ulat na may mga bangkay na hindi pa raw ma-recover dahil nga sa ongoing pa na operasyon ng militar dyan. Tama, Ivan. Diyan nakasentro ngayon yung operasyon ng lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Philippine Army dahil sa impormasyong ating natanggap. Dito lamang pagpasok ng Marawi City proper, meron ng mga naiuulat na bangkay na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nare-recover. Tuloy-tuloy pa rin ang military offensive kahit inaasahang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at masasawi sa military offensive na ito. Ivan. Yung mga civilian, Emil, as of the latest report din na nakita natin, may 3,000 pa daw, more or less, na nasa loob ng city. Ang sabi ni Mayor kahapon, may forced evacuation daw. Nasusunod ba ito? Dito sa area ng Marawi City proper, partikular sa area ng Sarimanok, ang Philippine Army at ang Philippine National Police Public Safety Battalion ang siyang nanguna para pakiusapan na ang ating mga kababayan na lumikas na dahil tuloy-tuloy yung airstrike nga na ating binabanggit. Pero dito, Ivan, sa area ng Mindanao State University, paglabas na paglabas mo lamang ng campus, iba ang approach ng military at pulisya sa lugar na ito. Matapos nga na kumalat ang mga intrigang susunugin ng kanilang bahay ng militar, ang ginawa ng AFP at PNP, nagbahay-bahay sila at hinimok nila ang mga kababayan natin nakatira rito na kung maaari huwag na mag-evacuate at manatili na lamang sa kanilang mga bahay dahil itinuturing itong safe zone, Ivan,
At sa kabilang banda, advantage na rin para sa kanila dahil mababantayan nila yung kanilang mga ari-arian. Nagkaroon tayo ng chance, Ivan, na makausap ang mga kababayan natin nakatira sa labas lamang ng MSU. Sila naman ay tuwan-tuwa dahil kahit papano, gwardyado raw ng militar ang kanilang neighborhood. Ivan. Emil Sumangil, maraming salamat.